Alright, sa magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, dahil sa maraming sa ating mga kababayan sa ibang bansa, yan, so alam naman natin na pagdating sa ibang bansa, so dollar talaga yung singilan ng paggawa ng aircon ng ating sasakyan. So dito mga kalyabe, ngayon meron po tayong gagawin, request po ng ating isang solid supporter. Ayan, Boss Irong Buang. Ayan, ito na po yung ating gagawin. Tutorial po ito about sa aircon. Paano natin malalaman kung ano yung diferensya ng ating aircon sa pamamagitan lamang po ng ating aircon gauge. Ayan. So dito mga kalyabe. Ayan. So dito natin makikita. So yung actual natin doon sa salpak sa sasakyan, yung gauge na to, para makita ninyo kung ano talaga ang posible na maging dahilan ng inyong sira ng inyong aircon. So kasi marami ang pwedeng madali lang naman mga kalyabe yung pag-analyze ng sira ng mga sasakyan. So katandaan po natin yung system ng ating aircon ay mayroon lamang po yan na 5 parts. Ayan, 5 lang ang parts niyan. Evaporator, expansion valve, receiver dryer, condenser, at saka ating compressor. Ayan. So bukod doon, mayroon pang isa. Yung napaka-importante sa lahat, yung condenser fan. Ayan. So bali 6 po 'yan. Bali 6 po 'yan lahat. So ituturo natin sa inyo kung ano yung mga pwede na maging dahilan or pwedeng maging sira ng inyong mga aircon sa pamamagitan lamang po ng ating gauge. Ayan. Alright, so para malaman natin, tara and let's go. Alright mga kalyabe, so ito na Boss Irong Buang. So ganito ito yung gauge natin. Ito po yung low side para dito sa suction, yung sinasabi natin na kargahan ng preyon. Ayan dito. So dalawa klase kasi yung ating suction lagayan ng ating preyon. So mayroong fittings na ganito yung kailangan natin na adapter at pwedeng diretso na ganito. So ito kasi R12, ito kasi pang 134A. So kasi ito ay mga 90s pa to model. So ito muna ang ating pinakapakita. At itong pula naman, ayan, ito high side dito yan sa maliit. Dalawa kasi yung tubo niyan, maliit at saka malaki. Yung blue ay dito sa malaki, yung pula ay dito sa maliit, sa high side. At dito. So kapag malaman natin kung ano sira, kapag ito pinaandar natin ng aircon, pinaandar natin makina at nag-aircon tayo at bumagsak hanggang 0, ibig sabihin yan, barado yung ating expansion valve. Ayan, barado ang ating expansion valve. So kapag ito ay mula sa paglagay natin yung unang bukas natin ng aircon, normal siya, standard. Ang standard kasi ng single aircon, ayan, ay 30 PSI, 30 to 33. So kapag iyan ay unti-unting umaangat habang tumatagal yung andar ng ating makina, umaangat yung kanyang pressure dito, umaabot siya ng 50 or 60, minsan umaabot ng mataas yan. Isa lang po ibig sabihin niya, nag-high pressure po yung ating condenser. Ito po yung ating condenser, ayan po yung ating receiver dryer. So maaring barado yung ating receiver dryer. So ayan, kailangan natin nun ng flashing. So dito kapag yan naman ay bumagsak hanggang 0, ibig sabihin expansion valve. So sa Honda kasi katulad nito, doon may capillary doon, ang expansion valve niya ay nandoon sa loob ng evaporator. So sa mga modelong sasakyan kasi ngayon, yung lighter type, yung kanyang expansion valve ay nandito lang sa labas. So papakita ko sa inyo yung expansion valve na para sa lighter type. Alright mga kalyabe, so sa mga lighter type ay halos parehas ganito yung kanyang mga expansion valve. So nandito lang yan sa labas, madali dukutin. So yung ganitong klase kasi mga kalyabe sa loob, so kailangan mong baklasin yung inyong evaporator. Ayan. So kapag yun naman ay pinaandar nyo at bumaba hanggang 10 lang yung kanya, at 20 or 10 lang yung kanyang pressure dito,
ibig sabihin kulang siya sa preyon. Ayan, so kulang sa preyon kapag bumagsak yung pag unang andar ay umabot lang ng 20 ang reading, or minsan ay 10, 15, ayan, mababa na po yan. So yan, kadalasan mga kalyabe, wag natin sabihin na matagal na nabilad sa araw at matutuyuan po ng preyon. So note po, yung ating preyon ay gas na po yan. So gas na po yan, hindi po yan basta-basta natutuyo. Maliban lang kapag mayroon siyang mga leakage dito. So pag nagkaroon na siya ng leakage, ibig sabihin magbabawas na po yung ating preyon. Ayan. So ito naman po yung ating receiver dryer. So ito mga kalyabe, kapag once na barado, katulad nito, naging barado ito, ang magiging kalalabasan yan, habang tumatagal na andar ng ating sasakyan, sa unang andar ay malamig. So habang tumatagal ay nawawala ang lamig. So ibig sabihin, doon po yung problema nun. Or itong ating condenser, ayan, ay marumi na rin, at itong ating aux fan ay hindi gumagana. Ayan. So yan po yung pwedeng maging dahilan yan. So dito naman sa ating high, sa ating low side, kapag ito ay bumagsak ang mababa ng kanyang reading, ayan, so dito tayo para mas malinaw. Pag bumaba ang kanyang reading hanggang 0, ibig sabihin barado po yung ating expansion valve. So note lang po, dalawang klase yung ating expansion valve, yung lighter type at saka yung ating tinatawag natin na sagonomia, yung ang kanyang expansion valve. So tanso doon sa loob. O kuminsan mayroon ding unit na o-ring piece lang ang gamit, wala siyang expansion valve sa loob, kundi o-ring piece lang ang gamit. Ayan siya mga kalyabe. So dito ang gagawin ninyo, pero pag unang andar pa lang, unang andar nyo pa lang ay mataas na kagad ang reading, umabot na siya ng 60 or 80, 70, 80, ayan, lagpas na dyan, unang andar niya pa lang, at panay ganon-ganon ng itong arm ng ating gauge, ibig sabihin compressor na po natin ay mahina na po yung bomba. So maswerte po kayo kapag madala pa ninyo sa maswerte tayo kapag kaya pa na may revive yung ating compressor gamit yung ating compressor oil. So ako, yung iba nag-a-advise pwede daw ma-repair yung ating compressor, pero ako hindi ako nag-a-advise kasi alam niyo kung bakit mga kalyabe, hindi po tatagal. Hindi po tatagal. So para lang po kayong magtatapon ng pera. Alright. So dito naman, kapag lumagpas na kayo ng 200 PSI, naka-aircon kayo, lumagpas na ng 200 PSI, umabot na ng 250, ibig sabihin ay nagka-high pressure na po yung inyong condenser. Ayan. So barado yung dryer. Pwedeng maging barado ang dryer, or pwedeng hindi na gumagana tong aux fan, hindi na kinakaya ng aux fan, barado na rin, marumi na rin yung inyong condenser fan. Ang condenser, ang fins ng mga condenser, ayan. So kung napansin nyo, yung parang radiator, ayan, yung parang radiator na yan, kuminsan marumi na yan, hindi na makalusot yung hangin. So yan ang yung pwede maging dahilan ng ating paghina ng aircon. Or else, sinasabi natin, kapag matraffic, nawawala yung lamig. So paano? Pag matraffic, nawawala ang lamig, is either compressor din or dito sa ating condenser. So kailangan ng malinis. Yung ating compressor kuminsan mahina na yung kanyang bomba. So or kulang na siya ng compressor oil. So pwede ninyo madagdagan, huwag masyadong marami yung compressor oil, katamtaman lang. At saka kuminsan ay dito sa ating idle up, ayan, actuator idle up, para at tutulak niya to. Ayan, pag note po, kapag nag aircon po kayo at
ang RPM ninyo ay 750, kung minsan ay nagwa 1,000 yan. Ayan, so kadalasan sa mga ganitong unit sa mga lumang modelo ay dapat nagwa 1,000 RPM talaga siya. So ayan, dapat nagaganyan yan, tutulak niya, tataas yung RPM. So kapag ganyan ang nangyari, at hindi, pag nag-aircon kayo ay bumagsak yung inyong RPM, ibig sabihin ay ito ang sira or yung ating actuator pump. Ito yan. So ganito yan, yan. Ganito ang itsura niyan. So ito, hindi pa natin to dito nakabit dito. Kakabit yan dito mga kalyabe. Dito yan. Yan po yung magtutulak ng ating idle para umangat siya. Ayan. Kung minsan dito, kapag on natin ang aircon at hindi naghigop to, hindi nag-vacuum to ang kabila, ibig sabihin sira itong ating actuator switch. Ayan, yun ang ating actuator switch. Alright, so ayan. So dito, kapag ano na nangyari, ayan, kapag kasi based sa kwento ni Boss Erong, mahina na daw yung lamig ng kanyang aircon. So pag mahina ang lamig, Boss Erong, ayan, so either yung compressor ay mahina na ang bomba or else kulang sa freon yung inyong sasakyan. Kasi lalo na dyan sa US, so hindi masyadong mainit yan, hindi kagaya dito sa atin. Ayan, so yan po yung mga posibleng maging dahilan ng mga sira ng ating aircon. So yan lang, kailangan lang natin ng gauge para matrace natin kung ano yung problema ng ating aircon. Ayan. Okay, ayan mga kalyabe. Sa mga kalyabe, so dito ay dudugtong natin dito sa ating tutorial sa aircon yung about dito sa Honda Civic. Ayan, Honda City na modelo. Ayan, so dudugtong natin dito kasi ito kapag matraffic daw ay nag-overheat, nauubusan ng tubig. So ano nga ba talaga ang naging problema? Right, so tara and let's go. So dito mga kalyabe, ayan, kung napapansin ninyo, yung isang fan ay hindi gumagana, yung isa ay gumagana. Ayan, so yan po yung naging tendency niyan. Kapag matraffic ay mag-overheat po talaga niyan, lalong-lalo na tanghaling tapat, lalo dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, at yung aircon niyan ay maaapektuhan din. So hihina din ang lamig ng ating aircon. Ayan, Boss Erong buwang. Ayan, ito isa sa pwede maging dahilan, yung ating aux fan. Ayan, so yan ang isa sa pwede maging dahilan para mag high pressure din po yung ating condenser, kasi hindi niya kayang palamigin. Kasi ang condenser natin ay katabi lang po, yan lang, kaharap lang po ng ating radiator. Ngayon pag uminit ng todo yung ating radiator, pati ang condenser natin ay iinit na rin po ng todo. So hindi kayang ipa-cool down ng isang fan yung dalawang isang radiator at saka isang condenser na magkasabay. Ayan, so papakita ko sa inyo na gumagana to dapat. Ayan, so papakita ko sa inyo, pupukuin lang natin ng konti, gagana yan. Ter, kuyabi nga 19. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, hindi po yan gumagana. Ayan, so ngayon pag once na pinupukpok natin yan para umabot ng kanyang carbon, ayan, gagana yan. Yan, yan, gumagana yan. Dapat gagana rin yan. Ayan, so dapat parehas ang lakas niyan. So ang problema niyan is mismong motor na papalitan na po natin.
siya. Ayan, tumigil. Tuloy-tuloy na po yan kasi pinupok na natin. Ayan. So dapat ganyan po yan. Sabay yan lagi pag nag-aircon ka, dapat dalawang fan gagana. So ayan. Ayan, so sasamahan ko muna to at bibili muna kami ng fan motor. Ayan. Right, kita mo pre. Tuloy-tuloy gana niya na. Pinapukpok ko lang. Ayan, tuloy-tuloy ng gana. Ayan, dapat yun yan. Papalitan talaga yan. Ayun na, naandar niya kanina eh. Ano mo baka Ano yan, pawala-wala na yung carbon niya kasi super iksi na. Seal type naman yan eh. kanina. Alright mga kalyabe, ito natatanggalin na nga natin tong aux pan dahil nakabili na nga tayo ng motor. Ayan. So yan lang naman yan mga kalyabe, dalawang tornilyo na G's, bali pangatlo pa kasama doon sa kanya reservoir. Tapos ito na yung bagong bili natin na aux motor. Ayan, sa Honda 2015, 2009 Mitsuba brand po yung ating nakakabit dyan na aux pan. Ayan, so ganun po yan, ganyan siya. So parehas na parehas po yan pag binaklas natin dito. Ayan. So medyo mainit-init lang, mag long sleeve lang muna ako. Ilaylay ko lang yung aking long sleeve, tanggalin ko muna to. Right. Alright mga kalyabe, ayan na. So tatanggalin natin tong kanyang blade at saka yung itong tatlong Phillips screw na to. Ayan, so tatlo lang yan. Yan lang naman ang tatanggalin, tapos papalit na diretso. Right. Right mga kalyabe, so tatanggalin natin tong kanyang plate. Ayan, ito tawag natin na plate. Ayan. So pagkatanggal nyan, tataup ulit natin. Tatanggalin natin tong tatlong Phillips screw. Ayan, malalambot lang naman to. Ayan. So sa pagbalik ganoon lang din. Ayan, gaganyan mo na lang din. Ayan, hindi kayo maliligaw dito kasi may guide yan para hindi bumangga. So kapag nangyayari sa inyo na tumaas ang temperature ninyo kapag matraffic, ayan, ito kagad ang i-check ninyo, yung inyong aux pan. So kasi dalawa yung aux pan nito, kung minsan hindi gumagana yung isa, kaya tataas ang temperature natin. So lalo na kapag nakapatay yung ating aircon, ay mabilis po yung mag-overheat. Na hindi lang ba? Yan. Nakakabit na yun? Yan siya mga kalyabe.
Tapos ikakabit natin tong, ayan, note mga kalyabe ha, sa pagtanggal ninyo ng inyong fan motor, mayroon po yung spacer na ganito. So lagi nyo tandaan nyo to, dito po yan. Importante po yung spacer na yan, huwag ninyong walain. Kasi kapag wala yon ay hindi nyo na maigamit tong kanyang aux pan, yung blade, kasi babangga po yan sa sayad. Yan. So ganun lang. Tapos ganun lang siya kadali. Minuto lang ang usapan, kabit na kaagad. Pre, pandarin mo pre, sabay aircon. Ayun, ano, di pa nakikabit. Sige, mamaya na yon. Check muna natin. Okay na. Oo, sige. Ayan. Kung napansin nyo, sabay na silang gumana. Ayan, mga kalyabe. So kung napansin nyo, sabay na siyang gumana. Kita mo pre. Diba? Ayan. Ayan mga kalyabe, kapag napansin nyo na gano'n ang mangyayari sa inyong mga sasakyan, na kapag matraffic, lalo na sa mga Honda City na ganito yung inyong sasakyan, ay yan lang po yung chicken ninyo. Ayan. Diba? Kita mo kumana agad. Patayin mong aircon. Patay din yan. Yan siya. Mamaya gagana yan sabay ulit. Pag nakakapot nyo yung temperature, gagana sila sabay. So yan mga kalyabe, ganun lang yung kabasic yung solusyon sa mga Honda City na mga ganito. So wag kayo basta-basta magpapalit. Halimbawa kung mga ganito, sabi ninyo umiinit kapag nasa traffic, ay papalitan niyo kaagad yung kanyang thermostat. Hindi po, check nyo muna yung inyong aux pan kung gagana o hindi. Yan. So kapag hindi gumana, yan, katulad niyan. Katulad nito, maalog na to. Ayan, maalog na. Alog na. Yan. So hindi na umaabot ang carbon niya sa kanyang rotor. Ayan. So ito mga kalyabe, solve. Mas matagal pa yung binyahe namin sa pagkuha ng pyesa kaysa sa pagkabit. Ayan. Kaya pala, patay mo muna para kabit natin yung yung reserve water. Yan. So kakabit muna natin tong reserve water. Ha? Kaya nga pag nauwi yan, lagi kong lagi yung check yan eh. Kagabi pagdating ko ng tubig. Kanina pagdating ko sabi sa akin magpapagdating daw.
Kasi overheat talaga yon, yung isang fan hindi gumagana. Lalo na pag matraffic. Kita mo ang lakas ng buga niya. Ayan. So, ganun lang siya ka-basic. Ganun lang kadali yung pag baklas at pagkabit. Ayan, ganun lang. Nakapagpapalita ko sana. So ayan mga kalyabe, ayos na. At mabilis lang. Saglit lang din ang paggawa natin nito. Alright. So, ang may-ari niyan ay kumpare ko, yung retired sa barko. Ayan, ninong ng aking Inglesirong anak. Ayan. Alright. So ayan na mga kalyabe, ayos na. Tapos na yung gawa natin sa Honda City. So buti na lang at naagapan ka agad at lumapit ka agad dito sa akin ng kumpare ko. Kasi dito lang din naman yan sa amin ng bahay nila malapit. So buti nagtanong siya kaagad kanina at hindi pa tayo nakaalis. So sabi ko saglit lang naman yan. Bumili na tayo kaagad ng pyesa at kabit natin. So ayan, tapos na. Ayan. Alright, so ayan mga kalyabe, hanggang dito na lang muna yung vlog natin sa mga yung araw. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Paalam!